Hindi ko alam, pasensya na. Sana, ayan nyo, pag ano napanood ko, re-reaction na natin. Po ay kinakalat na meron siyang connection daw kay Senator Amy Marcos, which kaibigan niyo po si Senator Amy Marcos, di ba? Halos pinakikita niya po lagi ang picture nila na magkasama sila. Nalungkot lang ako na syempre, duruin mo ako, umatras ako, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami ka utang na loob sa akin. Magsimula nung tumakbo kang senador. Ayoko na magsalita. Pero pangit. O, talagang pinanglanan mo na si Amy, ha? Senator Amy nga lang, hindi ko Kung magsalita si Kulao, alam nyo, kaya ako gigil na gigil din dyan. Gusto ko talagang ano yan eh. Mahuyo talaga. Kasi sa mga paninira niya kay PBBM, kay First Lady, diba? Yan talaga yung ano ko eh. Anong-ano ko talaga na, baga, alam nyo yun yung pinanggigigilan ko dito eh. Dahil nga ako'y pro-government, sinisira niya yung imahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanya mga kasinungalingan eh. na Binoong Marcos, ito namang mga vlogger mo, pinaglalagay, Senator Amy Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binigay. Hindi, ganito yan. Wala ka pinangalanan, pero pagka dinitbit ka, isa lang ang sasagot mo dyan. Hello? Andun ako sa bahay eh, nung nag-prepare kami ng pera ni Boss FN eh. Okay, natid pa namin yung unang 5 million sa pagka sabihin mo, opinion mo yan, nasasaktan na ako sa boss ko eh. Pati yung pagkain nyo ng lunch sa Stone Grill, ni Amy, alam ko 2019 before election. Ang hingin ng 10 milyon kay Peter Parker, walang iba kundi si Senator Amy. Diba nakakaloka? Biruin mo, si Senator Amy nang hingi ng 10 milyon kay Peter Parker. Sa mga Marcoses daw, may mga utang daw sa'yo? Baka na may tanong mo pa kung magkano yung huling hiningi sa akin ni, wag na. Magkano? Sino? Yung babae? Aha. Huli? 10. Diba? Ang tanong niya, sino yung babae? Para, kung ito sasabihin niya, sino yung lalaki? Putya. Si BBM mangungutang sa'yo, ang asset nun 10 milyon. 10 lang. Huli. Pera. Ikaw na bahala. Wala ako sinabing pangalan na sabi ko lang babae. O di alam mo na. Hayaan mo na silang mag-isip. Tingnan natin kung alam nila. Pareho nakaupo yun. Nakaupo yun. Lalaki at babae. Nakaupo. Doon tayo sa babae. Sinasabi niya, nanalo si Senator Amy dahil tinulungan siya. Baka, talagang liar. Ang ganyan mga kwento na yan senador yun tapos gaganyanin mo. Grabe. Sino ba siya? Anyway, nagkaroon po ng isang interview si Senator Amy Marcos. Itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents. Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in O short. sino yung katabi ko? Kumakain kami dalawa. Si Ime, si Senadora Ivy Marcos. Ayan o, pagbasta doon mabuti. Ito po kasing tao na ito, nagpapakilala po siya na ang kanya daw tatay ay si ex-President Ferdinand Sr. And at the same time po, ang pumirma nga lang daw po sa kanyang birth certificate ay si Dr. Pacifico. Pero itinatanggi po Anak siya ni Ferdinand. Sabi daw po niya. Ang pangit niya. Anak siya ni Ferdinand. Iba may hilig si Ferdinand Marcos. May magaganda talaga. Kapatid ko si Coco. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico and Amy Marcos. Yung kapatid. Anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Kay Doña Remedios Carino. Yan, sobra naman yan. Sobra naman haka-haka yan. Haka-haka na yan. Parang
That's really, everybody will know na that's really false. Okay. Mm. Clear. Ang tanong dyan, ba't niya ginagamit yun? Ginagamit niya yung mga false information na yan. Kinakalat niya na may status siya, na may pera siya, na may power siya. Para ano? Ngayon, kung gagamitin niya yun sa panlilinlang ng mga tao, na magbigay sa kanya ng pera, na kunyari, ipaabot kay Senator Manny, yung ganito, ganyan, di estafa na yan. Again, he will be committing a crime. Yes. Lately po kasi, bumabalik-balik siya sa kanyang hearing sa Maynila. Actually, as of now po, out on bail po siya sa kaso niya na human trafficking. Oo, nabasa ko nga. Ayun, ano muna tayo, pause muna tayo dito. Kita nyo, napaka-natural. Anak siya ni Ferdinand Marcos, ba't ang pangit niya? Diba? Kasi nga po, yun talaga yung magiging basehan eh. Diba? Kahit ilang beses sabihin ni Culaong na Marcos siya, kahit ilang beses niya ipakitang ang picture ni Imelda Marcos na kasama niyang kumakain, o ni Amy Marcos, katabi niya si Imelda, kasama niya sa picture si PBBM, kahit ano pa sabihin niya, yung mukha niya ang magsisinungaling. Yung bunganga niya, Marcos ako, Marcos ako. Marcos ako. O, tignan mo ulit tato, kasama ko si Amy. Pero yung mukha niya magsisinungaling talaga eh. O, kita niyo ano sabi ni attorney? Bakit ang pangit niya? O, si Ferdinand Marcos Sr., di ba nga na na link yan kay Dobby Beams. Napakagandang actress noon, si Dobby Beams. Selos na selos si Madam Imelda Marcos daw noon. Diba? Tapos ipapangalandakan mo, anak ka ni Ferdinand Marcos Sr. Ang nanay mo, si Doña Remedios Antonio Carino Antonio. Hindi rin maniniwala yung mga tao. Bakit? Hindi natin nilalait si Nanang Remy. Pero tingin ko, hindi papasa sa panlasa ni FM si Nanang Remy. Hindi tayo nanlalait dito. Pero sinasabi lang natin ng totoo na ang pamilya Marcos ay malayong malayo sa itsura ni Culaong. Diba dito, tignan nyo si Culaong nung inauguration ni FM. Tignan nyo, tinitignan siya ni PBBM saka ni Amy Marcos, sabi sino ba to? Si Amy, ano ba pangalan nito? Irene Marcos? Ay, ba't ganun yung batang lalaki nakapambabae tapos mukha pang Culaong? Kita nyo, ganda ni Imelda Marcos dyan. Pero may strong manopecia, sasabihin mo, lumuhod sa lolo Berong Bulag mo. Kay Berong Bulag. Tangina. Gago. Diba? Ay, naku talaga. Kahit nasabihin na si Culaong nagsasabi ng totoo, pero yung mukha niya sinungaling talaga. Yung mukha niya talagang nagsisinungaling, hindi yung bibig. Dito, takang-taka sila PBBM mo. Ayun, nakatingin si PBBM sa kayo isa nilang kapatid ba't ganun nakapambabae itong si Norman? Nako talaga. Dito pa ayan dito naman nakapang-Boy Scout. Ayan, nakapang-Boy Scout na si Norman. Diba? Ano talaga nitong si Culaong Parang duwedeng naligaw. Sa first family picture, baliw na si Culaong. Tuntua si Kuya Elmer, si Waiting, buset. Diba? Tuntua si Ate Brigela, si Nais Mendoza. Kahit sa singit ng ingrown nails ng mga Marcos, walang hawig si Culaong. Kahit nga sa kalyo pa hindi makakamukhang Marcos kahit sa kalyo. Cabo sumama. No offense, pero mukhang talaga si Nanang Remy. Di papatulan ni FPM Senior. Mon, para naman lupa sa Mars mukha ni Culaong. Out of this world.
Brigera Vlogs, no need na magpa-DNA test si Kulaong. Wala sa lahi niya ang Marcos. Parang pinagtripan ng pana mukha ni Kulaong. Waiting. Doon ay katakot-takot na mukha yan. Si Crazy, di na kinalibutan si Kulaong. Sabing anak siya ng Marcos Sr. Yun nga eh. Diba? Okay. Si Kuya Elmer nagpakulay. Salamat Kuya Elmer. Ayun, marunong na magpakulay si Kuya Elmer. Okay. Saan pa ba? Thank you for sharing your blessing. Ayan, thank you Kuya Henry. Okay, Ate Brigera, now you know how magpalipad. God bless you. Scam Kalasag, reclusion perpetua to death sa mga con artists. Natawa ko sa talaga na interview. Wala, inaano lang natin si Kapraning. Si Kapraning kasi hindi updated eh. Okay, Berong Bulag, anak niya si Reming Banlag. Tanong lang po. Big Mama, ayun, shoutout sa Big Mama. Ito nga si Berong Bulag daw ay lolo ni Kulaong. Pero hindi malinaw kasi may nabanggit siyang Lolo Belo at Lolo Jose. Hindi ko alam kung sino yung doon ha. Ang gulo ng kwento ni Kulaong eh. Ate Brigera, sayang Elmer, may pera sa YouTube basta may 1K subscriber ka at 4K watch hour may sahod ka sa YouTube. Okay po. Mac Pablo, wag niyo close up pagmumukha ni Kulaong. Kita mga potholes ng unfinished road pavement. It's a frightening experience for some viewers. Nung minsan nga may nakita ko sa comment section, nung upload ko, sabi, sir, mawalang galang na lang po. Baka po pwedeng wag niyo na pong i-close up. Kasi po sa 55-inch namin na TV kami nanonood. Nagugulat yung mga bata. Nagugulat daw yung mga bata, nanonood daw sila ng Kulaong, tapos pinakita ko yung mukha ni Kulaong. 55 inches nga naman. Ewan ko, 55 inches yata itong TV namin, o 50, hindi, hindi ko na matanda ko ilang inches itong TV namin. Oo nga, no? Tapos makikita mo dyan si Kulaong sa lalaking TV mo. Layumi, boss, makimbuta sa dulo ng ilong ni Kulaong, andun talaga yung treasure. Andun po yung microchip, yung susi sa sa kuweba ng Magat Dam na pinagtaguan po ng gold. Ang last na ibebenta niya yung laptop niya, parang top gaming. Lolo niya lahat ng mayaman. Kanta yun si Lolo Se. Oo nga. Kay Big Mama, ang gulo, Boss Mac, singgulo ng mukha ni Kulaong, kahit sa banda, mandidiri ka. Palit nga ako ng sombrero. Parang nasisilaw na ako dito sa kulay puti Okay, Kapraning. Idol, may fish pond daw, nag-harvest daw ng hito. Hindi, Kapraning. Baka ako niloloko mo lang Diyan sa comment mo, Kapraning Ayan sabi niya nag-harvest daw siya ng hito, si Kulaong. Magandang itapik yan. Ayan mo Kapraning, itatapik ko yan. Ang laking halimaw nun, Boss Mac, Rinaldo Kasaysay. Elmer Balilo, ayan, okay na ako sa ganito, mapapanood ko lang si Boss Mac, okay na ako. Salamat Kuya Elmer na-imagine ko yung nasa 55-inch na TV lang niya. Oo nga, ako nga, naisip ko din lunch tayo, Boss Mac, pa-shoutout po sa asawa kong pogi, si Levi po. Ayun. Okay, di ba dyan sa butas ng ilong ni Kulaong nagtatago si Bato? Si Batong Ang? Si Atong Ang. Akala ko si Bato din 10M din yun. Pwede gawin panakot sa Halloween mukha ni Kulaong. Yun nga Scripted na pala isdaan yun. Idol, totoo po. Kapraning search ko yan Baka mamaya hindi totoong naka-harvest ng hito si Kulaong. Sabi mo, talaga ba? May pala isdaan daw si Kulaong nag-harvest ng hito?
Tatapik ko yan, Kapraneng. Salamat sa mga info mo ha, nagiging, kasi medyo medyo outdated ako nalilate ako Salamat ha, kita nyo, nag-harvest daw ng hito si Kulaong. Diba? Galing ni Kapraning. Ang haba ng nito, ng antena nito. Kasi niya yung signal nalalaman niya yung mga latest. Same sa pamangkin ko, sabi sabi niya, "Mommy, who's that? He looks like Shrek, but he's black, not green." Sa TV. Mary Chantel. Buti po hindi po umiyak yung anak niyo. No, Jeffrey Lawrence. Confirm na talaga pag weekends nagtatago na talaga si Kulaong. Ganyan na yan palagi every weekend. Kaya nga CCC yan. Bakit kumuha pa siya bahay doon sa sa BF Homes? Madali siyang mahuhuyo doon. Kiko Comia, ayan, shoutout po.